At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking isyu ang muling kumakalat sa ating bansa matapos aminin ni President Kuting ng Norte Jr. ang mga aligasyon ng katiwalian na kinakaharap ng kanyang administrasyon. Kamakailan lamang naglabas ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na handa silang magsagawa ng mga hakbang upang tiyakin ang hustisya para sa mga kasong ito. Ang mga pahayag na ito ay umani ng matinding reaksyon mula sa mga mamamayan at mga eksperto sa larangan ng batas at gobyerno. Ayon sa mga opisyal ng AFP at PNP, nagsimula na silang magsagawa ng mga investigasyon kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian na kinakasangkutan ng mga miyembro ng Administrasyong Marcos. Ang mga kasong ito ay may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng pondo ng gobyerno, pati na rin sa mga hindi kapanipaniwala na kontrata at proyekto na umano'y pinapakinabangan ng ilang matataas na opisyal. Kami ay nakahanda at magsasagawa ng masusing investigasyon upang mapanagot ang mga may sala. Ayon sa pahayag ng isang mataas na opisyal ng AFP, ang Pangulo sa isang press conference ay nagbigay ng kanyang pahayag at inamin na may mga pagkukulang ang kanyang administrasyon. Kami ay nagsusumikap upang mapabuti ang sistema ng pamahalaan, ngunit may mga pagkakataon na ang ilan hindi kanais-nais na insidente ay hindi maiiwasan. Ako'y nag-aako ng responsibilidad at isinusumpa ko na ipagpapatuloy namin ang mga hakbang upang makamtam ang hustisya, ani ni President Marcos. Subalit hindi rin nakaligtas sa kritisismo ang kanyang pahayag mula sa mga posisyon na nagsasabing ito ay isang paraan lamang ng pagpapapogi at hindi isang konkretong hakbang upang lutasin ang issue. Kasunod ng mga pahayag ng Pangulo, maraming sektor ang nagbigay ng kanilang reaksyon. Ayon sa mga eksperto, bagamat mabigat ang mga paratang, kinakailangan pa rin ng masusing investigasyon at accountability upang mapanagot ang mga sangkot. Ang mga oposisyon ay nananawagan ng isang independenteng investigasyon at hindi lamang pag-asa sa mga ahensya ng gobyerno na mismong nasasangkot sa mga isyu ng katiwalian. Hindi sapat ang mga pahayag lamang. Dapat seryosohin ang pag-aksyon at hindi lang basta paglilinis ng pangalan, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Samantala, nagbigay naman ng suporta ang mga ilang sektor ng civil society sa mga hakbang na ginagawa ng AFP at PNP. Ngunit nanindigan silang dapat ay tiyakin na ang mga kasong ito ay may proseso ng tama at walang kinikilingan. Ang mga tiwalang opisyal ay hindi dapat magtagumpay sa kanilang maling gawain, na may magsilbing babala ito sa mga nais magsamantala sa kaban ng bayan, pahayag ng isang leader ng non-government organization. Patuloy na magiging isang malaking usapin ang isyong ito sa mga susunod na linggo at marami ang maghihintay kung ano ang magiging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang AFP at PNP ay nagsabing magbibigay sila ng regular na updates ukol sa progreso ng investigasyon. Hanggang sa ngayon, ang mga mamamayan ay umaasa na maghahatid ito ng katarungan at magiging isang makatarungang proseso para sa lahat. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Po siya ng candidacy for mayor sa Davao. Oh. Hindi na ako babalik wala na akong bigay ko na sa next generation. Nako, masakit. Ha, parang hindi na tatakbo mayor. Pero wait, there's more. Oh, abangan natin. Ano? Ha? Sige, mamaya papaliwanag natin. Sila ng panahon to, nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon. Hindi ko na panahon. No longer my time. Sabi nga noon, there is always a time. Ecclesiastes 3. A time for everything. Yeah, but you are having my time. Yan mo na ha. So, there is a time for everything. Panahon niya na mag-retire. Tapos na siya. Bahala na sila Baste, Pulong at Inday. Nako, okay? Pero ito masasabi ko lang kay PRRD. Pakiusap PRRD, isa na lang kasi kailangan ka po ng bansang Pilipinas. Okay? Mahal po natin si Tatay Digong. Kaya lang, pagka tiningnan mo ito, no? Isa na lang, tapos saka siya mag-retire. Kasi napaka-crucial po yung next 3 years. 2025, mag-eleksyon. So, 26, 27, 28. At alam naman natin, alam ng lahat, si BP Sara magiging presidente sa 2028. So, maayos ang ating bansa. Ito lang, kailangan natin si PRRD.
Bagamat hindi national election na kanyang tatakbuhin, mayor po ang kanyang finailan, but still, we need Tatay Digong. Lalong-lalo na ngayon, ang laki ng problema natin, nauubos na po ang pera ng taong bayan. Yung gold reserve nga, paubos na. Yung sinasabi ni Marcos na may binabanggit siya na, di ba yung flood control project? Wala na rin. Nauubos na, kinukulang na rin sila. Di ba? Ganyan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas, PRRD. No? Pero syempre, at the other end, kailangan din natin respetuhin kung anong plano. Yun, kung ano ang plano ni PRRD. Sige, tuluyan po natin mamaya yan. Time to be young, and time to be old, the time to be active, and the time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. So, para gusto mo, sabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi nainggit ako sa kanila. Pagkila na sila, hindi ko sila. Hindi na, wala na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang, ibig sabihin, pumunta sa kanya yung nanilo. Ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naupos sa patay ko yung mga kapit na yun, Patayin nyo na! Ay, gano'n, magagalit na naman sila. Hindi ibig ko sabihin, sabi diba, huwag nyo akong pilitin maging mayor at patayin na naman yung hold-upper. Hindi kasi alam nyo, importante talaga na meron tayong Tatay Digong na ganito. Pag sinabing lilinisin ng Davao, linis ang Davao. Yun ang leader, yung iba puro salita eh. Kaya nga gustong-gusto ng taong bayan, gustong-gusto ng Pilipino ito si PRRD. Ang problema, umaayaw na, pagod na rin eh. Diba? may magiging masaya dyan sa ano ngayon, sa Tayag Maya. Na ayaw na. Ayaw na. Whoever, alam mo, bibito ba? May mga matutuwa dito. Diba? Nograles, sigurado. Marcos, nakaw. Kasi talagang tinik sa pangarap nila si PRRD. Lalong-lalo na si PRRD. Siyempre si BP Sara andyan na rin. Pero alam nyo, si PRRD talaga malaking tinik sa kanila. Ang maganda nga lang, itong si PRRD na ipasa niya ng maayos yung kanyang klaseng pamamalakad. Una, galit sa adik, galit sa mga makakaliwa, at galit sa korupsyon na ipasa niya sa mga anak niya. Ang ganda ng pagkaka-training niya. No? Pero tinik siya. Siya ang pinakatinik sa mga pangarap nila Martin, nila Marcos, at kung sino-sino pa dyan. No? Kaya maraming matutuwa. Hindi na siya magme-mayor. Ibig sabihin, kahit wala siya sa national, tandaan nyo itong mabuti. They tried to take over Davao. Yung nilusog nila yung KOJC, hindi lang po yan para kay Pastor Kibuloy. Napakatanga naman kung ang talagang ipinunta lang nila doon ay si Pastor Kibuloy. Tinitest po nila hanggang saan ang power ng Duterte. Kasi alam nila parang ang kaharian ng Duterte ay ang Davao. Tinest nila yan dyan. Tiningnan nila kung gagalaw ang mga Duterte. So yung pagsugot nila dyan sa Davao, it's like taking over Davao. Hanggang saan sila. So kaya napaka-importante na andyan pa rin si PRRD. Mapansin nyo, di ba? Bakit nag-mayor si PRRD tapos vice mayor si Baste? Samantalang incumbent mayor si Baste at kaya. Higit pa sa kaya ni Baste mag-mayor dyan. Very effective. Pero nag-mayor si PRRD. Tapos vice pa. Super lakas nun. Super lakas. Tapos biglang, diba? Meron ba kayong nakakamoy? Biglang, ayaw na ni PRRD. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay para sa amin. Kung nasa palad nila, indayan nila, ni Pulo. If they stay there forever for just for one election and re-election, sa palad nila. Ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa iba. Una na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. May grandson kami dito.
talagang mahirap. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto nun? Si migrant stories ang ako. At in Mindanao, kung mayaman ka sa Luzon, at may coconut plantation ka sa Visayas, ay magpupratan ka doon, you will not venture to a new frontier land called Mindanao. 1950, dito pa ako naghahunting ng Baradi. before yung cemetery na hanggang. So, binigyan kami ng mga Panginoon. Father was governor for Hmm. 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marcos. Ako naman, wala na akong pahingi sa Diyos. Talagang wala na akong pahingi. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na. Hindi ako nakatikim ng talo. Ang tanong dyan, okay? Ang tanong, nag-file siya eh. So ano mangyayari? Nag-file siya bilang mayor. Tatakbo siya bilang mayor ng Davao. Ay, papaliwanag ni PRRD, hindi pa raw siya nakatikim ng talo. Nakatikim pa ako ng presidente. Hmm. Tikim pa ako ng Mismo talaga si PRRD sinilip pa. Parang Tatay Diggs, parang kilala ko yung sinilip mo. Naging presidente pa siya, tapos nakatikim pa siya ng magandang babae. Sinilip pa rin. Yeah. Hindi. Idol talaga to si PRRD. Sige, tuloy. So, what will happen now sa yung candidacy niya? Yun ang tanong doon, ha? Anong mangyayari doon sa candidacy niya? Anong mangyayari doon sa takbo niya, pagkandidato niya? Ako? Ayun. Ano ang mangyayari sa candidacy mo? Anong sagot ni PRRD? Ayoko na. Ang tanong, anong mangyayari? Ang sagot niya, ayoko na. Kasi ang ine-expect ine-expect ko, hindi, ang sagot ni PRRD, sasabihin ko, magbabackout na ako, si Mayor Basti na lang ang tumakbo bilang mayor, di ba? Pero anong sagot niya? Ayoko na. Pero ito maganda. Kaabang-abang. Diba? Lumabas tong balita na ganyan. At may mga blanco. Sabihin na lang natin. May mga question sa mga isipan ng taong bayan. Bakit niya nasasabi yan? Eto, bigyan ko po kayo ngayon. Pakita ko po sa inyo ito. Eto naman, nasabi niya ngayon lang. Talagang mapapaisip ka dito kay PRRD. Saglit ha. Lakihan natin. Ay, hindi. Ayan. Nilakihan ko lang ha, para mabasa natin maayos. Ayan. Sinabi ni PRRD, PRRD sa pulis, nilabas po ito ng pinakamagaling na mainstream media channel na SMNI. PRRD sa pulis at militar, you do not decide for us. Huwag kayong gumalaw dyan hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. Yun, medyo mabigat yun. Huwag kayong gumalaw. Ha? Kalma. Hanggat hindi ko kayo tinatawagan. No? Alam mo, kabaliktaran yan. Nito ay pagpapakita na si PRRD ay in command. Huwag kayong gumalaw. Ibig sabihin, siya pa rin ang may command. Sa madaling salita, malaki ang impluensya ni PRRD sa mga pulis at sa mga militar until now. Huwag kayong gumalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. It means, pag tinawagan kayo ni PRRD, now, eto na, kailangan nyo nang gumalaw dahil meron ng pag-aabuso sa gobyernong ito. Napaka-importante nun. Kabaliktaran yan. Hindi niya pinapagalaw. Again, it means he is the leader. He is in command. Diba? Tuloy tayo. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country.
kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Tayong democracy, ang talagang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Alam mo, alam ng mga pulis yan. Alam ng mga militar yan. Diba? Alam nila yan na ang talagang gagalaw dyan, yung mga elected officials like mayor, president, vice president, senators, specifically mayors. Kasi sila yung nasa executive department na nasa ground, na nasa syudad. May direct access doon sa kanilang binibilangang syudad or probinsya. Diba? Okay. Bakit kailangan niyang sabihin? Ang tanong dyan, bakit kailangan sabihin ni PRRD yan? Again, ako iko-connect ko ito dun sa pagsabi niya with connection dun sa sinabi niyang ayaw ko na sa politika. Yung sinabi niya na ayaw niya na, hindi na siya tatakbong mayor ng Davao. Again, ito sa tingin ko ay may connection din. Ito yung nagpapakita that he is flexing his muscle. Hindi na siya tatakbong mayor sa Davao, ayaw niya na. And yet, we know for sure iboboto pa rin siya ng mga taga Davao. Tapos sinundan niya ng ganitong statement, huwag kayong gagalaw. Ibig sabihin, meron tayong timing na inaantay. Ang tagal na niyang sinasabi, sa may sug pa lang, sinabi niya na yun. Okay? Binanggit na ilang beses ang militar. Nung merong siege dito sa KOJC na duduong kami, minute namin si PRRD kaming banateros. Ito ha, huwag nyo na lang ikalat, sikreto tayo lang naman. Minute namin si PRRD. So, siyempre nagsumbong kami, grabe na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ginawang hostage yung mga taga KOJC para makuha nila si Pastor Kibuloy. Pinasok, nilapastangan ng reliyon. Nagsusumbong kami. Ngayon lang nangyari sa bansang Pilipinas yan. Bakit ganon? Sinaktan yung mga babae, mga kabataan. Illegal na yun. Meron bang ganong klaseng nag-serve ka ng warrant tapos hindi ka na umalis sa lugar? Nagsabi kami kay PRRD nila. Alam mo sagot ni PRRD? Antayin natin ang militar. Antayin natin ang militar. So hindi ko alam kung ang ibig niyang sabihin na yun gumalaw dapat ang militar o huwag kayong matakot kasi nasa likod natin ang militar o huwag kayong matakot dahil hindi natutulog ang militar. May ganun Yun yung hindi natin malaman. Pero ngayon sinabi niya sa mga militar, huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Pag kinonect mo yan, at yung mga na-experience namin kay PRRD, mga kwentuhan namin at ang mga binanggit niya, malaking factor talaga ang militar. Sa katunayan, sinabi nga sa amin ni PRRD, dapat sana may tumakbong militar sa Senado. No? At that time kasi wala pang filing. No? Tapos tinanong na kami, sino kaya pwede nating supportahang militar para tumakbo bilang senador? No? Hindi naman ata nagkatuloy-tuluyan na yun. But yun ang tanong niya sa amin, sa Banateros. Hindi ko po makakalimutan yun kasi sa harap ko siya. Nakaupo. Si PRRD, tapos si Banatbay, tapos ako. Nasa harap niya, tapos si Boss Dada, si Master Bidea. Ganun po yung arrangement namin, tsaka si Jay. Nagkakatabi kami. So, nadinig ko yun. At hindi ako magkakamali ng pagkakadinig nun. Malakas ang pananalig niya sa mga militar. No? So, nung nalaman ko ito, again, nabuhayan ako ng dugo. Sabi ko, eto na. Oo. Bagamat medyo baliktad, huwag kayong gagalaw hanggat di ko kayo tinatawagan. Pero may call out na. May parinig na. Na-mention na ni PRRD ang pulis at militar. Tapos hindi siya tatakbong mayor. We are in for a surprise kay Tatay Digo. Ako naniniwala ako dyan. Sa na-experience namin sa kanya, sa mga pananalita niya, now involved ang militar, ay magandang pangitain yan sa ating nakakakita na ng pang-aabuso
ng mga nasa posisyon ngayon. Ang militar at pulis dapat sumunod dyan sa presidente. Itong pulis at militar na nakasign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Yan. Ang pulis at militar dapat sumunod dyan sa president. Kailangan niyang sabihin, bakit niya sinabi? He is in command. Itong pulis at militar na naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Police, you are called to maintain peace and order. And military, if there is trouble. Again, peace and order mga pulis. Sana huwag kayong gamitin sa pagsugod sa kung saang reliyon. Sana huwag kayong gamitin sa pagsugod sa mga katedral o sa mga lugar na dasalan ng iba't ibang reliyon. Police, you are called to maintain peace and order. Kasi ako naniniwala yung ginawa nila sa Davao, wala pong peace at higit sa lahat, wala sa order. Sobra, wala sa kaayusan. Saan ka nakakita sa buong Pilipinas nag-serve ng warrant hindi na umalis? Ganon sila katindi. Ayan, binanggit kayo ni military. Papasok lang kung may trouble. Yaan, paalala galing kay PRRD. Anong trabaho ng pulis? To maintain peace and order. Militar, pasok pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble.